Ang malamig na hangin ng taglagas ay tumatama sa mukha ni Isadora habang naglalakbay ang karwahe sa maputik na daan patungo sa kaharian ng Baldoria. Ang mga gulong ay umiingit sa bawat pagliko. Ang tunog ay sumasabay sa tibok ng kanyang puso na puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa labas ng bintana, ang mga puno ng oak ay nakatayo na parang mga bantay na nakamasid. Ang kanilang mga sanga ay hubad at madilim laban sa kulay abong kalangitan. Siya ay nakaupo ng tuwid. Ang mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng kanyang tuhod. Suot ang simpleng bestida ng linen na kulay itim, ang tanging damit na natira mula sa kanyang nakaraang buhay. Bago pa man kami magsimula, sabihin mo sa akin mula sa ang sulok ng mundo ka nakikinig sa kwentong ito? Dahil ang mga salaysay ng pag-ibig at sakripisyo ay walang hangganan, umabot sa lahat ng lupain at panahon, at ang kwentong ito tungkol kay Isadora at sa lalaking nagligtas, ngunit naging dahilan din ng kanyang pagkakakulong ay isa na ring maaaring mangyari kahit saan. 3 linggo ang lumipas mula nang matagpuan siya ni Don Rafael sa kanyang munting cabin sa gitna ng kagubatan, halos namamatay sa ginaw at gutom. Ang cabin na iyon na nakatago sa ilalim ng mga punong pine ay naging kanyang kanlungan matapos tumakas mula sa isang grupo ng mga bandido na sumalakay sa kanilang karatig na iyon. Naglakad siya ng 3 araw, walang pagkain, tanging ang tubig mula sa mga batis ang kanyang ininom hanggang sa bumagsak siya sa tapat ng pinto ng kabin. At doon siya nakita ng lalaking iyon. Ang lalaking may mukha na parang inukit sa bato. May mga matang kasing itim ng gabi at ang balat na kayumanggi na sumasalamin sa kanyang dugong Filipino. Si Don Rafael de Alvarado, anak ng isang mataas na opisyal ng kaharian, ay kilala sa buong Baldoria bilang ang lalaking walang ngiti. Matangkad at malapad ang balikat. Ang kanyang presensya ay sapat na upang patigil ang anumang ingay sa silid. Ang kanyang buhok na itim ay palaging nakatali sa likod. Ang ilang hibla ay bumabagsak sa kanyang noo. At ang kanyang mga kamay, malaki at may mga kalyo, ay nagpapakita ng taong sanay sa digmaan at paghihirap. Walang nakakaalam kung bakit siya nag-iisa sa gitna ng kagubatan, malayo sa korte at sa mga responsibilidad ng kanyang pangalan. Nang magising si Isadora sa kabin, ang una niyang nakita ay ang apoy na umaapoy sa hurno at ang lalaking nakaupo sa tabi nito, nanonood sa kanya na parang naghihintay. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Iniabot lamang niya ang isang tasa ng mainit na sabaw at umurong pabalik sa kanyang sulok. Sa loob ng 3 araw, ganun ang pattern. Siya ay nag-aalaga ngunit hindi nakikipag-usap. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng kabaitan na hindi niya masabi. Ngunit ang tahimik na mundo na iyon ay nabasag nang dumating ang mga kawal ng kaharian sa ika-6 na araw. Hinanap nila si Don Rafael upang ibalita ang utos ng hari at natagpuan nila si Isadora, isang babaeng walang kasamang duwenya, naroroon sa kabin ng isang binata. Ang iskandalo ay mabilis na kumalat. Sa lipunan ng Baldoria, ang ganitong sitwasyon ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, kasalanan o kasal. At si Don Rafael, sa kanyang walang emosyong paraan, pumili ng pangalawa. Ikakasal ka. Sa akin, sabi niya ng gabing iyon, ang kanyang tinig ay mababa at walang pasubali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apoy, hindi sa kanya. Ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang iyong reputasyon at ang sa akin. Si Isadora ay nanatiling tahimik. Ano ang maaari niyang sabihin? Ang kanyang buhay ay nasira na, ang kanyang pamilya ay namatay sa salakay at wala siyang mapupuntahan. Ang tanging pagpipilian ay ang pagtanggap o ang paglakad pabalik sa kagubatan at hayaan ng kamatayan na kunin siya.
Kaya tumango siya, ang kanyang lalamunan ay masyadong nanigas upang magsalita, ang kanyang mga mata ay tumitig sa sahig. Ang kasal ay ginanap sa loob lamang ng 2 araw, isang simpleng seremonya sa maliit na kapilya ng Valdoria. Walang mga bisita maliban sa pari at 2 saksi. Si Isadora ay nakasuot ng puting bestida na hiniram mula sa isang kaawa-awang mga away. Masyadong malaki sa kanyang payat na katawan, at si Don Rafael ay nakatayo sa kanyang tabi, nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay walang pagbabago, walang ngiti, walang mga pangako ng pag-ibig. Tanging ang malamig na mga salita ng pari at ang bigat ng mga singsing na inilagay sa kanilang mga daliri. Matapos ang seremonya, dinala niya si Isadora sa kanyang estate sa hilaga ng kaharian, isang malaking bahay na gawa sa bato at kahoy, na nakapaligiran ng mga pader na mataas at mga hardin na puno ng mga rosas na namumulaklak kahit sa taglamig. Ang bahay na ito, na minana niya mula sa kanyang namayapang ina, ay tahimik na parang libingan. Ang mga katulong ay gumagalaw ng walang ingay, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon, at ang mga silid ay puno ng mga muebles na mamahalin ngunit walang init ng tahanan. Ito ang magiging kwarto mo, sabi niya, bumubukas ng isang pinto sa dulo ng mahabang pasilyo. Ang silid ay malaki, may malaking kama na natatakpan ng kulay burgundi na kumot at isang bintana na nakaharap sa hardin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin sa anumang bagay na ayaw mo. Ang mga salitang iyon ay dapat na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Ngunit sa halip, pakiramdam niya ay mas lumaki ang agwat sa pagitan nila. Siya ay hindi naging asawa, siya ay naging dayuhan sa sariling kasal. Ang mga araw na sumunod ay umabot sa isang nakababagot na rutina. Si Isadora ay gumigising ng maaga, nag-aalmusal ng mag-isa sa malaking hapagkainan at gumagugol ng oras sa paglalakad sa mga hardin o pagbabasa sa aklatan. Si Don Rafael ay bihirang nakikita, palaging nasa kanyang opisina o lumalabas upang magsagawa ng mga gawain na hindi niya kailanman ipinapaliwanag. Kapag nagkikita sila, ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa mga magalang na pagbati at mga simpleng tanong tungkol sa kanyang kalusugan. Ngunit may isang katulong na naging malapit kay Isadora sa mga linggong iyon. Si Doña Ines, ang matandang tagapangasiwa ng bahay, ay may mukha na puno ng mga kulubot at mga matang matalino na parang nakakakita ng lahat. Siya ay laging nanunood kay Isadora na may halo ng awa at pag-unawa, at isang araw, habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa hardin, nagsimula siyang magsalita. Si Don Rafael ay hindi laging ganyan, sabi ni Doña Ines. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagputol ng mga rosas. Noong bata pa siya, masaya, siya tumatawa, ngunit ang digmaan ay nagbago sa kanya. Digmaan? Tanong ni Isadora. Ang kanyang atensyon ay nabihag. Ipinadala siya ng hari sa Hilaga upang labanan ng mga rebelde. Siya ay 18 lang noon, masyadong bata para sa ganitong karahasan. Nakita niya ang mga bagay na hindi dapat nakikita ng sinuman. Ginawa ang mga bagay na nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Tumigil si Doña Ines. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Pagbalik niya, hindi na siya ang parehong tao. Ang lalaking bumalik ay isang multo ng dating sarili. Ang mga salitang iyon ay gumawa ng bitak sa pader na itinayo ni Isadora sa kanyang puso. Kaya pala ganoon siya, kaya pala parang laging may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa kaalamang ito. Paano mo mamahalin ang isang taong ayaw magpakita ng kahit anong bahagi ng kanyang tunay na sarili? Lumipas ang 2 linggo at ang buhay sa estate ay patuloy na umiikot sa parehong monotonous na paraan. Si Isadora ay nagsimulang makilala ang mga katulong, natutunan ng kanilang mga pangalan at mga istorya, ngunit palagi niyang naramdaman ang tingin ng isa sa kanila, si Senyorita Beatriz,
ang dating kasintahan ni Don Rafael bago siya umalis sa digmaan. Matangkad si Beatriz at maganda, may mahabang buhok na itim na palaging nakabraid at mga matang puno ng galit na pilit na itinatago sa likod ng mga ngiting peke. Kaya ikaw ang bagong asawa, sabi ni Beatriz isang hapon, lumapit kay Isadora habang nag-aalmusal siya sa hardin. Ang kanyang tinig ay matamis, ngunit may lason sa bawat salita. Nakakatuwa, hindi ko inakala na si Don Rafael ay pipiliin ng isang pulubi. Ang insulto ay tumama kay Isadora na parang sampal, ngunit hindi siya sumagot. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Natutunan niya sa nakaraang mga linggo na ang pagiging tahimik ay minsan ang pinakamagandang sandata. Ngunit si Beatriz ay hindi tumigil. Alam mo ba kung bakit kanya pinakasalan? Hindi dahil mahal kanya, hindi kanya kailanman mamahalin. Ginawa niya ito dahil responsibilidad. Ikaw ay isang obligasyon, walang iba. Ang mga salitang iyon ay sumugat ng mas malalim kaysa sa inaasahan ni Isadora. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo. Ang sinabi ni Beatriz, siya ay hindi napili dahil sa pag-ibig. Siya ay pinili dahil sa kawalan ng pagpipilian. At ang katotohanan iyon ay parang isang malaking bato na nakatayo sa kanyang dibdib. Binabaon siya. Ngunit ang lahat ay nagbago ng gabing iyon. Naghapunan si Isadora mag-isa gaya ng nakasanayan at pagkatapos ay umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit habang dumaraan siya sa pasilyo, narinig niya ang mga tinig na nagmumula sa opisina ni Don Rafael. Isa ay, "En kanya, mababa at seryoso." Ang isa pa ay pamilyar ang tinig ni Beatriz, ngunit ngayon puno ng desperasyon. "Rafael, kailangan mong tantanan siya," sabi ni Beatriz. Ang kanyang tinig ay nangingig. "Ang asawa mong iyan ay walang halaga. Ako ang dapat sa tabi mo, hindi siya. Beatriz, umalis ka na." Ang tinig ni Don Rafael ay malamig, walang emosyon. Ang desisyon ay tapos na. Tapos? Paano magiging tapos kung hindi mo siya mahal? Makikita ko sa mga mata mo, Rafael. Wala kang nararamdaman para sa kanya. May katahimikan na sumunod, isang katahimikang mas masakit kaysa sa anumang mga salita. Si Isadora ay nanatiling nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang hininga ay nahinto. Naghihintay sa sagot na hindi niya sigurado kung gusto niyang marinig. "Tama ka," sabi ni Don Rafael sa wakas. Ang kanyang boses ay parang yelo. "Wala akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit iyon ay hindi mahalaga. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa obligasyon at responsibilidad. At ikaw, Beatriz, ay walang karapatan na magsalita tungkol dito." Ang mga salitang iyon ay pumasok sa puso ni Isadora na parang patalim. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at sumandal dito. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Alam niya na hindi siya mahal. Ngunit ang marinig ito mula sa sarili niyang bibig ay ibang bagay na. Iyon ay parang pinagtibay ang pinakamalaking takot niya. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang sakit, may bahagi ng kanya na nagsimulang magtanong. Kung wala siyang nararamdaman, bakit siya nag-aalaga sa kanya ng ganoon? Bakit hindi niya siya pinabayaan sa kabin? Bakit siya nagpasya na pakasalan siya kahit na mayroon siyang ibang mga option? Ang mga tanong na ito ay nag-uugnayan sa kanyang isipan. Hindi nagbibigay ng mga sagot. Ang mga araw na sumunod ay mas mahirap. Si Isadora ay nagsimulang iwasan si Don Rafael kumain sa kanyang kwarto. Hindi na lumalabas sa mga hardin. Ngunit ang bahay na ito ay masyadong maliit para sa dalawang taong nagsisikap na hindi magkita. Isang umaga, habang naglalakad siya sa aklatan, natagpuan niya siyang nakatayo sa tabi ng bintana, nanonood sa ulan na bumabagsak sa labas. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ngunit alam niya na nandoon siya. "Bakit ka umiiwas sa akin?" tanong niya.
hindi umiikot. Ang tanong ay lumitaw sa kanya ng hindi inaasahan. Hindi siya makapagsalita. Ano ang maaari niyang sabihin? Na narinig niya ang pag-uusap? Na nasaktan siya ng katotohanan? Dahil alam ko na ang totoo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matapang. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong ako ay isang obligasyon para sa iyo. At hindi ko alam kung paano mabuhay sa ganitong kalagayan. Ngayon, siya ay lumingon. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang manipis na bitak sa pader na kanyang itinayo. Narinig mo ang pag-uusap. Oo, tumahimik siya ng mahabang sandali. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya na parang sinusubukan siyang basahin. Pagkatapos, lumapit siya, bawat hakbang ay mabagal at deliberado. Tumigil siya sa harap niya, ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada lamang. Tama ako, sabi niya. Wala akong nararamdaman para sa iyo. Noong una, ang puso ni Isadora ay huminto, ngunit ang mga bagay ay nagbago. Hindi ko alam kailan, hindi ko alam paano. Ngunit sa bawat araw na nakikita kita, sa bawat sandali na pinapanood kita na naglalakad sa hardin, kumakain mag-isa, tumatawa kasama si Doña Ines, may isang bagay sa loob ko na nagsimulang bumalik sa buhay. At iyon ay nakakasindak, Isadora, dahil matagal ko nang hindi naramdaman ang anuman. Ang mga luha ay bumalik sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay hindi. Dahil sa sakit, bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ko alam kung paano, nakalimutan ko na kung paano magmahal. Ang digmaan ay kinuha iyon sa akin, ngunit ikaw sa iyong tahimik na paraan ay nagtuturo sa akin na muli. Ang kamay niya ay umabot, ang mga daliri ay lumipat sa kanyang pisngi, pumupunas ang luha. Ang hawak ay banayad, halos nag-aalinlangan na parang natatakot siyang makasakit sa kanya. At sa sandaling iyon, nakita ni Isadora ang katotohanan. Siya ay hindi perpekto, siya ay sira gaya niya. Ngunit sa pagitan ng mga piraso nila, may isang bagay na nagsimulang bumuo, isang bagay na kahit silang dalawa ay hindi pa nauunawaan. Ngunit ang sandali ay naputol ng malakas na katok sa pinto. Umatras si Don Rafael, ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong walang emosyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Ines, ang kanyang mukha ay putla. Don Rafael, kailangan mong malaman. Si Senyorita Beatriz, nagplano siya ng isang bagay laban kay Doña Isadora. Ang hangin sa silid ay biglang naging malamig. Ang mga mata ni Don Rafael ay nagningning ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Isadora. Isang galit na tahimik, ngunit nakamamatay. Ano? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng banta. Narinig ko siyang nag-uusap sa isa sa mga katulong. Plano nilang maglagay ng lason sa tiyan ni Doña Isadora mamaya. Hindi sapat upang patayin, ngunit sapat upang magkasakit siya at ipagkamali ng sakit. Pagkatapos, magsasabi si Beatriz na si Doña Isadora ay mahina at hindi karapat-dapat na maging iyong asawa. Ang mukha ni Don Rafael ay naging bato. Walang isang salita, lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Si Isadora ay sumunod, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nakarating sila sa hapagkainan kung saan si Beatriz at ilang mga katulong ay naghahanda ng tanghalian. Nang makita nila si Don Rafael, tumigil silang lahat, ang mga mukha ay namumutla. Umalis, sabi ni Don Rafael sa mga katulong, ang kanyang tinig ay walang pasubali. Umalis sila ng mabilis, nag-iiwan lamang ni na Beatriz at isang babaeng katulong na mukhang nag-aalangan. Rafael, ano? Tahimik, putol niya. Lumapit sa mesa. Kinuha niya ang tasa ng tsaa, inilapit ito sa kanyang ilong, at pagkatapos ay tumingin kay Beatriz na may galit na literal na pumapaso. Lason, talagang lumala ka na, Beatriz. Ang mukha ni Beatriz ay naging puti. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Lumapit siya, ang kanyang presensya ay nakakasakal.
Alam kong ginawa mo ito at alam kong plano mo. Ngunit dapat mong malaman ng isang bagay, si Isadora ay aking asawa at sino man ang susubok na saktan siya ay haharapin ako at hindi ako magiging maawain. Ang mga salitang iyon ay puno ng pangako ng karahasan, isang paalala ng lalaking siya. Dati, ang lalaking nagdumaan sa digmaan at nakakita ng kamatayan. Si Beatrice ay umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Umalis ka sa aking bahay, sabi ni Don Rafael, ngayon at huwag kang bumalik dahil kung bumalik ka, hindi ko garantisado ang iyong kaligtasan. Si Beatrice ay tumakbo, ang kanyang mga hakbang ay nagmamadali at ang babaeng katulong ay sumunod. Nang magtabi silang dalawa, bumalik si Don Rafael kay Isadora. Ang kanyang mukha ay unti-unting lumambot. Pasensya, sabi niya. Hindi ko inaasahan na darating siya sa ganito kalayo. Si Isadora ay yumakap sa kanya. Ang kanyang mga braso ay pumalibot sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang dibdib. Siya ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa relief. Salamat, bulong niya. Salamat sa pag-save sa akin. Ang mga braso niya ay pumalibot sa kanya, marahan, na parang takot siyang durugin. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng init ng kanilang yakap, naramdaman nilang dalawa na may isang bagay na nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuguho. Bawat bato ay nalalaglag. Iniiwan ang dalawang taong sugatan, ngunit handa ng subukang mag-heal magkasama. Ang mga araw na sumunod ay naging iba. Si Don Rafael ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras kasama si Isadora, naglalakad sa mga hardin, nag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan, kanilang mga takot, kanilang mga pangarap. Unti-unti, ang lalaking walang ngiti ay nagsimulang magpakita ng mga piraso ng kanyang tunay na sarili, ang taong nakatagong sa likod ng armadura ng kayong at tahimikan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng hurno sa kanyang opisina, ang apoy ay kumikislap at ang hangin ay puno ng amoy ng kahoy na nasusunog. Nagtanong si Isadora ng isang bagay na matagal na niyang gustong itanong. Rafael, ano talaga ang nangyari sa digmaan? Tumahimik siya ng mahabang sandali. Ang kanyang mga mata ay nakaturo sa apoy. Ang kanyang mukha ay naging mas mabigat. Pagkatapos nagsalita siya, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng sakit. Pumatay ako ng mga inosenteng tao. Sinunod ko ang mga utos na alam kong mali. Sinunog ko ang mga nayon. Hinati ko ang mga pamilya dahil ako ay bata at naniniwala na ang pagsunod ay karangalan. Pagkatapos, nang naunawaan ko, huli na. At iyon ang sumira sa iyo. Ginawa akong lalaking nakikita mo ngayon, isang taong mas gusto ang tahimikan kaysa sa kumpanya dahil bawat pag-uusap ay nagpapaalala sa akin ng ginawa ko. Inilahad ni Isadora ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay lumipat sa kanyang braso, ngunit hindi siya humawak. Hindi pa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas maliit, ngunit mayroon pa rin. Lahat tayo ay may mga marka. Ang sayo ay mas malalim lamang. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya matukoy. Paano mo ako maaaring patawarin para sa mga bagay na hindi ko mapatawad ang aking sarili? Dahil hindi ako humuhukom. Nakikita ko lamang ang lalaking nag-save sa akin, ang lalaking nagbigay sa akin ng tahanan nang wala akong iba. Iyon ang sapat para sa akin. Ang kamay niya ay umabot, ngayon hinawakan ng kanya. Ang mga daliri ay intertwining. Ang hawak ay mainit, matibay, puno ng pangako na hindi pa nasasalita. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng liwanag ng apoy at ang tahimikan ng gabi, naramdaman nilang dalawa na ang simula ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na maaaring sa paglipas ng panahon ay maging pag-ibig. Ngunit ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa mga bubungan ng Valdoria sa takip silim. Bawat patak ay umalingaw-ngaw na parang isang sinaunang tanda, na parang ang mga kalangitan ay umiiyak para sa mga lihim na malapit ng maihayag.
Ang hangin ay nagbago ng direksyon, nagdadala nito ng amoy ng basang lupa at isang bagay na nagsasabi sa mga kabayo na magnay ng nerbyoso sa mga kuwadra. Mula sa silangang gate na nanatiling sarado sa loob ng mga linggo, mga ngabayo na may hindi kilalang mga bandera ay pumasok sa patio sa military formation. Ang kanilang mga armadura ay tumutunog sa unison na nagbabanta. Pinapanood ni Isadora sila mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ang kamay ay humihigpit sa silver brooch na sapat upang markahan ang kanyang palad. Hindi na siya ang babae na dumating ilang linggo na ang nakalilipas, takot, nag-iisa at umaasa lamang na mabuhay. Ngayon alam niya na ang bawat pagpili ay may presyo, na bawat lihim na nakatago ay isang bomba na handang sumabog. Sa tabi niya, sumipot si Don Rafael ng tahimik gaya ng palagi. Ang kanyang panga ay tense at ang mga mata ay makitid. Dumating na sila, bulong niya, higit pa sa sarili kaysa sa kanya. Ang aking nakaraan ay sa wakas ay humabol sa akin. Dahil kahit ang pinakamakapal na mga pader, ni ang pinakaelaboratong mga pagtakip, ni ang pinakamalalim na katahimikan ay hindi makapigil sa mga lihim na nakabaon mula sa pagbabalik.